Araw-araw, ang mga panadero ng Uzbek ay handroll at tataka ng 8,000 tinapay. Hugis tulad ng mga gulong, ang mga tinapay na ito ay siksik at chewy na may gintong crust at mahangin na mumo. Sa bigat na 1.5 kilo, madalas silang kinakain ng magkakagrupo at pinagsasaluhan sa pagkainan. Habang makakahanap ka ng hindi mabilang na uri ng mga tinapay na ito, sa buong Uzbekistan ang pinakamaalamat na tinapay ay inihurnong sa lungsod ng Samarkand. Dito ang tinapay ay sagrado at ginawa ng may lubos na pangangalaga. Bumisita kami sa Samarkand para makita kung paano ginawa ang mga tinapay na ito at kung ano ang kinakailangan upang maghurno ng malaki-laking batch. Magsisimula ang paggawa ng mga tinapay na ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 62 kilo ng harina, tubig, asin at lebadura sa isang mekanikal na panghalo. Pagkatapos ng halos 40 minuto, ang kwarta ay kinuha, minasa at hinayaang umaas ng 4 na oras. Ang kwarta ay pinutol sa 1.5 kilo na bola na pagkatapos ay naiwan upang magpahinga at bumangon. Para sa isa pang oras at 20 minuto, ang isang mangkok ay 3.5 beses ang timbang ng isang karaniwang tinapay na Amerikano. Kapag tumaas na ang kwarta, handa na itong hubugin. Dito, pumapasok ang master bread maker na si Dabronov Okun. 8 taon na siyang gumagawa ng tinapay at makakagawa ng 600 tinapay sa isang araw sa kanyang 12 oras na shift. Katulad ng pag-score ng tinapay bago maghurno, ang mga manggagawa ay gumagamit ng mga manpas sa dulo ng karayom upang lumikha ng maliliit na mga butas. Sa gitna ng tinapay, kapag naluto na ang tinapay, ang singaw ay maaaring makatakas mula sa mga butas na ito at pigilan ang pag-angat ng sentro, ngunit may higit pa sa likod ng mga markang ito kaysa sa pag-andar lamang. Ang mga pattern na ito ay pandekorasyon din at ginagamit bilang isang paraan para sa mga panadero upang magdagdag ng kanilang lagda. Kapag ang isang tinapay ay bilugan at natatakan, ang mga buto ng linga ay dinidiin sa gitna ng tinapay. Habang naghihintay ang tinapay, pinainit ang mga higanting tandoor oven. Kapag mainit na, sinabugan sila ng tubig at dinala sa isang mas perpektong temperatura. Panatilihin ang oven sa tamang temperatura ay ganap na ginagawa sa pamamagitan ng pakiramdam. At ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng proseso ng pagluluto sa horno. Bago ihampas ang tinapay sa loob ng oven, ang mga panadero ay nagpapahid ng kaunting tubig sa ilalim ng tinapay, kaya mas makakadikit ito sa mga dingding ng tandoor. Gumamit ng tela para hawakan ng tinapay. Ang mga panadero ay sumisid muna sa oven. Pagdikit ng tinapay pagkatapos ng tinapay, hanggang sa mapuno ang bawat square inch ng oven. Ngunit ang acrobatic baking na ito ay hindi darating ng walang panganib. Bagamat bihira ang mahulog sa oven, ang mga panadero ay dapat na hindi kapani-paniwalang tumpak sa kanilang layunin at stick. Isang maling galaw at maaaring silang mawala ng tinapay. O mas masahol pa, maaaring nilang sunugin ang kanilang mga sarili. Ang bawat isa sa mga hurno ay maaaring magkasya sa humigit kumulang 56 na malalaking tinapay o hanggang 72 maliliit sa isang pagkakataon. Dahil sa mataas na temperatura ng oven, ang mga tinapay na ito ay nangangailangan lamang ng ilang minuto upang maluto. Kapag ang core ay malutong at ang mga gilid ay pumutok, ang tinapay ay handa na upang i-scoop out ito. Hindi tulad ng mga karaniwang oven na ginagamit sa kanluran. Ang mga tandoor oven ay nagpapanatili ng init sa mas mahabang panahon at nangangailangan ng mas kaunting gasolina. Ang paggamit ng mga patayong hurno tulad nito ay pinaniniwalaang nagmula sa mga taong Semitic na kumalat sa gitnang silangan at gitnang Asya. Ang mga labi ng mga oven na ito ay napetsahan noong 5050 BCE. Kapag naluto ang mga tinapay, ikinakarga, papunta sa mga delivery truck at dinala sa lokal na basar. Dito ang mga lokal ay maaaring mamili ng mga produkto at kunin ang maalamat na tinapay na ito sa halagang $1 hanggang $2. Depende sa timbang nito. Dahil sa hindi mapapantay ang lasa nito, may alamat na ang hangin ng Samarkand na nagbibigay sa tinapay na ito ng kakaibang teksture at lasa. Higit pa sa natatanging lasa nito, simboliko rin ang tinapay na ito.
Ang mga higanting tinapay ay kadalasang nahahati sa kalahati sa mga seremonya ng kasal, simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng mga pamilya, at madalas na tinuturuan ang mga batang Uzbek upang kunin ang tinapay mula sa sahig, upang ang isang mumo ay hindi nasayang. Ang sariwang lutong ng tinapay ay kadalasang nilalasap ng mantikilya at jam, at pagkatapos ng ilang araw, ang mas matibay na mga tinapay ay pinaghihiwa-hiwalay para isawsaw sa mainit na sabaw at sarsa. Sa kabutihang palad, ang mga tinapay ni Samarkand ay may mahabang buhay sa estante at maaaring tumagal na hanggang 10 araw. Kaya kung kailangan mo ng isa na ipinadala sa pamamagitan ng koreyo o planong maglakbay ng mahabang panahon, baka ito ang pinakamagandang tinapay para sa iyo. Salamat sa panonood. Mangyaring tandaan na mag-subscribe sa Welcome sa proseso at panoorin ang aming mga nakaraang episode ng video sa pinakamalaking community kitchen sa Indie.